Ang purpose ng ating episode ngayon is to inform my fellow Catholics at syempre, inspired po ito dito sa aking isa sa mga paborito kong santo na si Saint Bernadette Subirus na ang sabi niya, when tempted to argue, recall these wise words. My job is to inform, not to convince. So, as a Catholic po, my main purpose is to inform my fellow Catholics. Bukod sa i-catechize sila, sabihin po yung official teaching ng ating simbahan at i-expose din po sa kanila yung mga dati kong maling nalalaman nung araw. At ngayon po, ang topic natin ngayon is sasagutin natin itong comment kung nagsasabing isa daw siyang proud katoliko at wala daw puwang ang hudas sa relihiyon. At ito po yung kanyang comment, mga kapatid. Basahin ko po sa inyo. Nasa tama ka na samahan, tapos nagpalipat-lipat ka ng ibang sekta. Dapat, bago mo ginawa ang paglipat, inalam mo muna ang doktrina anim katoliko. Siguro namin yan. Ano? Anyway, hilig mo mamintas na lumita. Siguro lumipat, no? Dami niya na kagad mali dyan, ha? Ng ibang sekta, ganun ka rin naman po. Ayan. Okay, so nag-continue pa siya ng comment, mga kapatid. Ikaw na host na may video, di ba katoliko ka na dati, naging born again, naging MCGI, tapos sasabihin mo, katoliko ka na ulit. Naku po, sa 12 na apostles, may isang Judas doon. Kahit nakasama na niya ang Panginoong Hesus, ipinagkanulo pa rin ng Judas. Ayan. So by the way, mga kapatid, the context of this comment, para sa kaalaman ng lahat, ginawan po namin ni Caburno ng reaction. Ito pong yung dati nating kapatid na katoliko and then umanib na po siya dun sa MCGI. And then ngayon, base sa context nung kanyang comment, mga kapatid, ipinagpapalagay ko na itinuturing niyang Judas po. Oo, Judas daw ako mga kapatid ganun po ba yun? Totoo po ba yun, mga kapatid? Let us analyze yung comment niya if truly na ako ay isang Judas. Now, sinasabi niya na ako, nasa tama na akong samahan tapos lumipat ako ng ibang sekta. Dapat daw, inalam ko muna daw yung aral ng Iglesia Katolika bago ako lumipat, di ba? Nilinaw ko na po yan noon sa aking testimony. Kaya nga, kung napanood nyo yung my first testimony dun sa Fact Masters PH, inamin ko sa sarili ko na ako ay ignorante. No? Kasi marirealize mo yun na kapag ikaw yung nagkamali, eto hindi ko ito pagsasawaan na sabihin sa inyo to, mga kapatid. Kapag na-realize mo na ikaw ay mali, hindi masama na umamin ng pagkakamali. Okay? At walang panguhudas doon. Okay, so ngayon, ang nangyari sa akin, mga kapatid, is iniwan ko yung Iglesia Katolika because I'm ignorant. That's why dun sa video, yung ginawa natin ng reaction, ayan, sinabi ko doon na naiintindihan ko siya. Kaya lumipat ako doon sa ibang relihiyon because I'm ignorant. Kaya hindi po ako namimintas. Sabi nito ni Proud Katoliko daw. Ayan. Hili ko daw mamintas sa ibang sekta, ganun din daw ako. Hindi po. Hindi ko po pinintasan siya, no? Yung kapatid natin ang Katoliko, naintindihan ko siya kasi ignorante din naman ako nung araw. Pamimintas po ba yun? Totoo naman talaga Kaya naintindihan ko bakit lumayas yung Katoliko na yun, lumipat dun sa samahan na yun. Kasi naranasan ko yun. First hand kong naranasan. Kaya hindi po ako namimintas. Yan. At ngayon, kung ako man ay umalis dito sa Iglesia Katolika nung araw na yon at awa ng Diyos ay nakabalik ulit, yun yung bagay na ipinagpapasalamat ko sa Diyos sapagkat nakatanggap ako ng grasya ng Panginoon at ako po ay nag-confess. Ako po ay napunta sa state of grace. Kaya ikaw na kapatid na proud Katoliko daw, how dare you na ako na pinatawad ng Panginoon, nakatanggap ng grasya, na i-confess ko lahat ng kasalanan ko, humingi ako ng tawad ng buong puso sapagkat na-realize ko yung gravity ng nagawa kong kasalanan. How dare you? Hindi ka Diyos, kapatid, na proud Katoliko ka pa man din. Di ba? Kasi supposedly, dapat kakampi kita di ba? Hindi ka siguro nanood ng aking testimony. Hindi mo siguro alam na nag-confess ako. Kapag ikaw pa, mga kapatid, isa sa mga pinaka-iiwasan natin is yung mag-insulto tayo ng isang tao, lalo na kung yung taong iinsultuhan natin o gagawa natin ng kasalanan is nasa state of grace. Mga kapatid, babalik po sa atin yun. Ano po?
Kaya yan ang dahilan bakit iwasan natin po na gumawa ng kasalanan sa ibang tao kasi hindi natin alam. Malay natin yung isang tao na yun ay nag-confess sa Panginoon at nakatanggap ng grasya at nasa state of grace pa. Nasa pag-iingat ng Diyos yun. No? I'm very sorry to say, kapatid na Katoliko, na proud Katoliko, kung sino ka man, kasi hindi ka naman naglagay ng pangalan mo talaga dyan, hindi ko po pinipintasan yung kapatid. No? Ginawan po namin yun ng reaction ni Cabot. No? At inamin ko na pagkakamali ko na kaya ako lumipat sa ibang sekta kasi hindi ko nga alam eh. At yun yung purpose ng program ko ngayon. No? Ini-inform ko na po yung mga kapatid, nating mga Katoliko. Nakikiisa na ako sa pagtulong na makatikais yung mga kapatid kasi I do realize noong mga panahon na bagong balik pa lang ako dito sa Iglesia Katolika, na ang mga kapatid nating Katoliko is very sacramentalized but poorly catechized. That's why meron ditong YouTube channel. Ako, no? Kaisa ako sa ginagawa po ng ating mga kaparian na nangangaral, nagbibigay ng katesismo at nagbibigay ng awareness sa mga kapatid. I'm very sorry to say, hindi po yan pang katolikong pag-uugali at gawain. Ano? Mas nakakahiya yun para sa part mo kung tutuusin. Kasi ikaw nandito sa totoong iglesia, napakadali mo naman akong husgahan, di ba? Hindi mo pa nga ako kilala, kapatid eh. Baka hindi mo alam yung testimony ko noon kung gaano ako nagsisisi na nilabanan ng Iglesia Katolika at kung paano ako naging heretic. At hindi ba masama na bigyan ko ng reaction yung kapatid natin na napunta sa MCGI at makapag-spread ako ng awareness sa mga kapatid nating Katoliko na ito ang epekto kapag ang isang tao ay umalis sa Iglesia Katolika na hindi nag-aaral ng pang-official teaching ng simbahang Katolika, di ba? So, hindi mo po ako tinutulungan sa pananalita mo po na yan. Sa akin, kapatid na proud Katoliko. Kung meron mang namimintas o may gumawa ng pamimintas sa ating dalawa, hindi po ako yon. I'm very sorry to say, ikaw yung namimintas sa akin. And then dito naman sa may second statement mo, which is ako nga, sabi mo, ako na host dito sa Karunungang Katoliko na naging born again, naging MCG, ay sasabihin ko, Katoliko na ulit ako. Hindi ko lang po yun sinabi. Ginawa ko po yun na maging Katoliko ulit. Ano po? Katunayan, saksi po yung simbahan po sa Plaridel, Bulacan, yung parokya ni ni Santiago Apostol, mga kapatid. I don't know kung alam nyo po yun, pero kung malapit po kayo sa Plaridel, Bulacan, saksi yung simbahan na yun sa pagbabalik ko sa Iglesia Katolika. So dito po sa may statement nyo na sabi ko, hindi ko lang siya sinabi, ginawa ko pa siya, kapatid, na proud Katoliko daw. Ayan. Hindi ko lang siya sinabi, ginawa ko siya. Wala pa po itong program na to na Karunungang Katoliko, ginawa ko na yon. So, nag-start ang Karunungang Katoliko YouTube channel, Katoliko na po ako. Ayan. Okay? And then next, dito sa may statement mo, nagets ko kagad yung gusto mong ipunto na gusto mong ipalabasin na ako si Judas, no? Para akong si Judas, ganon. Sabi mo pa nga dito, nako po, sa 12 apostoles, may isang Judas doon. Kahit nakasama na niya ang Panginoong Yesus, pinagkanulo pa rin ng pinagkanulo. Ang dami mo ng maling statement sa ano mo, ha? Nakuha ko naman yung punto mo. Bakit mo palalabasin akong Judas? Diba? Magkaiba kami ni Judas, kapatid na proud Katoliko di umano. Kasi si Judas po, hindi lumabas sa iglesia, no? Nandun siya sa loob ng iglesia. Hinudas niya ang Panginoon. Huwag natin kakalimutan na si Judas po isang apostol. Ano po? At ako, hindi naman ako apostol eh. Like ko nga lang po ako eh. Alam niyo po ba yon? Ba't mo kayo papares kay Judas? Di ba? Next point. Bakit hindi ako pwedeng kay Judas? Kasi si Judas, maalam yun. Maniniwala po ba kayo maalam si Judas? At hindi lang siya basta maalam, mapalad pa siya. Mas mapalad pa sa ating lahat. Maniniwala po ba kayo doon? Alam niyo po kung bakit? O basahin po natin sa Biblia. Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 10 at versikulo 1, ganito po ang nakasulat. Tinawag ni Jesus ang 12 niyang alagad. So, kasama si Judas doon, ano? At binigyan sila ng kapangyarihan sa maruruming espiritu para palayasin ang mga ito at pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una si Simong, tinatawag na Pedro, at ang kanyang kapatid na si Andres, at si Jaime na anak ni Zebedeo,
at ang kapatid nitong si Juan. Sina Felipe at Bartolome, Tomas, Mateo, na taga-singil ng buwis, si Jaimeng anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Cananeo at si Judas Iscariote na magkakanulo sa kanya. Sinugo ni Jesus ang 12 ito at pinagbilinan, huwag kayong lumiko papunta sa mga pagano at huwag pumasok sa bayang Samaritano. Hanapin niyo ang nawawalang tupa ng sambayanang Israel. Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay, palapit na ang kaharian ng langit. Nakita niyo mga kapatid, masigit pa sa atin si Judas. Bakit? Si Judas kayang bumuhay ng patay nun. Kayang magpagaling ng kahit anumang sakit. Kayang mangaral niya ng kahit anumang aral na ipinangaral ni Kristo kasi apostol siya. Binigyan ng authority ni Kristo. Hindi siya umalis sa iglesia, mga kapatid. Pinagkanulo niya si Jesus. Nasa loob pa siya ng iglesia. Ako hindi. Hindi ko po pinagkanulo ang Panginoong Jesucristo. Hindi ko siya pinagkanulo. Kaya umalis ako nun sa iglesia Katolika, not just because alam ko ang iglesyang ito na ito ang totoong iglesia. Walang ganun. Pero si Judas, alam niya mga kapatid, yung aral. Kaya hindi po ignorante si Judas. Ako po naging ignorante ako eh. Hindi ko kinakahiya yun kasi nagawa ko talagang kasalanan yun nung araw. At yun ang pinagkaiba namin ni Judas. Si Judas hindi nagbalik loob. Nagpakamatay siya. Tinapos niya kagad ang buhay niya. No? Kaya walang naging pagsisising nangyari sa kanya eh. Pero ako po, nagsisi ako, hindi naman ako nagpakamatay. Tumanggap ako ng grasya ng Panginoon, nagbalik loob ako sa Iglesia Katolika, na iglesyang tinatag ng Panginoong Jesucristo. Kaya dun sa sinasabi mo na gusto mong iparating na Judas ako, I'm very sorry to say, proud Katoliko. Hindi po pang Katolikong ugali yan. Ayan. So, I'm very sorry to say kapatid na proud Katoliko, hindi ko po nais na magkaano tayong dalawa. Hindi ko po kayo kilala kasi hindi naman pala yung account nyo na yan. Hindi totoong pangalan yung gamit nyo. By the way, gusto ko lang linawin sa inyo po. Kahit wag ka naman iwala sa akin, kahit sa mga kapatid ko na lang Katoliko, kasi para sa kanila naman ito, hindi para sa nagsasabing proud Katoliko siya. Maraming mga Katoliko na akong mga kaibigan, especially si Cabornok at si Brother Adrian Milag, alam nila kung ano ang dahilan ko sa mga gawain ko, especially sa pangangaral, sa pag-share ng aking kaalaman patungkol sa simbahan, sa Catechism of the Catholic Church, sa katekismo at sa kung ano-ano pa. Alam nilang dahilan ba't ko to nagagawa. Kasi minsan ako naging kalaban ng simbahan and yet nagbalik loob ako. At hindi lang naman ako ang ganito mga kapatid. May mga santo din tayo na dating kalaban ng simbahan and yet Di ba mga kapatid? Kaya hindi po ako namimintas, wala akong masamang budhi dun sa naging MCGI. In fact, naiintindihan ko siya. And then, bahala na ang Diyos sa kanya. Kasi ang goal ko naman hindi na yung nandun sa loob ng MCGI. Ang goal ko para sa mga kapatid kong Katoliko. Ayan. So, ganun po Ayan. So, mga kapatid kong Katoliko, I hope malinaw po sa inyo ito, mga kapatid. Again, hindi ko po ikakahiya na minsan sa buhay ko ay naging ignorante. Pero ipinagmamalaki ko na kahit naging ignorante ako, kahit naging heretiko ako, kahit lumaban ako sa Iglesia Katolika, sa awa ng Diyos at sa grasyang ipinagkaloob niya sa akin, hindi ko ikakahiyang kinaawaan ako ng Panginoon. At hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Iglesia Katolika. Hindi po ako bumabalik sa ibang sama. Ayan. At hindi din ako nakikipagdebate. Ayan. Oo. At hindi ko iiwan ang Iglesia Katolika dahil walang pera dito. Ayan Yung iba kasi iniiwan yung Iglesia Katolika kasi wala daw pera. Hindi gano'n wala tayong ganyang pananaw. And I hope mga kapatid kong Katoliko, ganyan din sana ang pananaw din po natin Hindi yung porke nabigyan lang tayo ng tricycle, hindi porke yung nabigyan lang tayo ng tinapay na may nakalagay na MCGI cares, iniwan na natin yung Iglesia Katolika. Wag po tayong ganun Hindi po porke napakain lang tayo ng libreng lugaw, nakasakay sa libreng sasakyan, kahit ipagamot ka pa sa libreng ospital pa nung ibang iglesia, hindi mo iiwan ang Iglesia Katolika just because meron lang silang gawang mabuting na ipakita sa'yo. Di umano gawang mabuti daw. Mga kapatid kong Katoliko, hinihikayat ko po kayo, nagayahin niyo po ako sa pagpapakababa, sa pag-amin ng kasalanan, lalong-lalo na sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto nating makatanggap ng biyaya,
tayo muna'y magpakababa. Tayo po'y mag-confess ng ating mga nagawang kasalanan. Huwag po tayong mapigilan na tayo po'y umamin ng pagkakasala sa Panginoon, no? Yung tumanggap ng sakramento ng kumpisal just because baka may nagagawa tayong kasalanan at sa palagay natin hindi tayo mapapatawad ng Panginoon. Huwag pong ganun ha. Hindi po ganyan ang dapat na maging diwa natin. Huwag natin husgahan ang ating sarili. Now, believe me mga kapatid, ako po kung husgahan ko sarili ko, masama ako. And yet, nandito tayo, napatawad ng Panginoon, di ba? Masama po ako talaga, mga kapatid. Natakin mo, nilabanan ko Iglesia Katolika. Pero hindi ako Judas. Ulitin natin mga kapatid. Hindi tayo Judas. Oo. Kasi ignorante lang. No? Hindi naman tayo nanatiling ignorant. Pero ang pinakamahalaga sa akin mga kapatid, hindi naman yung mga nagawa kong pagkakamali nung araw. But yung grasya ng Diyos. Ayan. Kasi naiintindihan natin yung kahalagahan ng grasya na matatanggap natin lalo na sa sakramento. Ano? At ina-encourage ko din po yung iba nating mga kapwa nating CFD na wag po tayo masyadong mapanghusga sa kapwa porque may nalalaman tayong aral ng Panginoon, ano? Meron po kasing ibang CFD na tumatayog na pati yung kapwa nila Katoliko na grabe nila kung laitin. Yung iba nga CFD na nabasa ko sa comment section nun nasa group pa nilalabanan na yung teaching ng ating simbahan. No? Nagulat ako nun, nakabasa ako ng comment niya mga kapatid, di ko napapangalan kung sino. No? Handa niya daw labanan kahit daw yung scholar daw ng Vatican. Kasi tutol daw siya sa hypostatic union. Katangahang aral daw yan. Pero Katoliko yan mga kapatid. Katoliko yun. Katangahang aral daw yun. Naku po mga kapatid, ingat po tayo ha. Huwag po tayo masyadong madala sa mga ganyang bagay. At kung tayo po ay natututo sa kaalaman, dapat sinasabayan din po natin ng kapakumbabaan. Ayan, maging humble po tayo. Kasi real talk na rin po talaga mga kapatid. Marami na rin po talaga na na mga dito sa atin na pag natututo yung may habang ba. Ganun Iwasan po natin yan ha. Nawawala po ang humility. Kaya kung totoo mang Katoliko daw, itong si Proud Katoliko, I'm very sorry to say, kapatid na Proud Katoliko, hindi po pang Katoliko yung ganyang ugali. Ano po, wag mo po akong pagbintangan na Judas. Ayan. Okay? Kasi kung totoong Judas ako mga kapatid, hindi ko kayang harapin si Caburnok. Believe me mga kapatid. Kung ako po yung naging Judas ngayon sa Iglesia Katolika, ginagarantiya ko sa inyo, ako mismo papayag na si Caburnok. Kasi kilala ko po si Caburnok, napakabuting tao nun. At kilala niya din po ako. Nahihiya ako kay Caburnok kapag mahihiya talaga ako kung talagang nanguhudas ako sa Iglesia Katolika. Ihuhusgahan ko kagad sarili ko, hindi ako worthy kaibiganin ni Caburnok kasi napakabuting ng tao. Kung hudas man talaga ako sa Iglesia. Pero hindi, mga kapatid. Meron pa rin akong guts na makasama siya. Kasi alam ko, umaasa ako sa awa ng Diyos. At nabubuhay ako dahil sa awa ng Diyos. At nagawa ko tong episode na to dahil pa rin sa awa ng Diyos. Kaya lubog tayo sa utang na loob sa Diyos. Wag nating kalimutan na magpakababa at tumanaw ng malaking utang na loob sa Diyos. Ayan. So muli, ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karunungang Katoliko na nagsasabi po sa inyo, ingatan nawa po tayong parati ng ating Panginoon.